nagatrabaho ako sa missions. Kaya ang first missionary sa ating independent Bible Baptist churches, si missionary Nico Pizza. So since 1991, kita ang pinatawag nila na clearing house. Clearing house. Ako ang nag-receive sa mga support. Ako nag-deposit sa mga support nila sa bangko, nagpa-change sa ilang support sa mga order sa postal office. Kita man ang nagpadala sa resibo sa mga churches, kita man ang nagpadala sa mga prayer letters sa mga churches. So yung pizza na nag-start sa missions. Before may nagpapamapunta sa iya, it might be na misconception na yan pag una-una dahil Haiti or Paiti. Ano naman makot Haiti or Paiti sa Luzon, may ang lugar na Paiti or Haiti. So yung insist ni missionary ng sa Haiti, no? Kaya sa ubos sa Florida, sa Amerika. And then sa 1993, in Cambodia, Davao, De La Cruz, and Vargas. Sumunod na sila. Ang mga ito, 1993, kung ito, si missionary Peter Ayon of Indonesia. Sumunod na siya. Ginsulungan ang ABC, Asian Baptist Clearing House. And then natin Cambodia, Vargas, Davao, and De La Cruz, and the missionary Juanito Hinata Aguedo Haiti. To make the long story short, right now, we have around 300 missionary 325 missionaries, individual or families sa foreign field. Amen? And we are praying for more. Kita mga pastors, we are praying for more missionaries. Samtang nagbiyahe yung kaina at missionary Ong and missionary Lunal. Sabi ko, sunod-lunod din pala, no? Pastor Hervin, sunod-lunod din yung lugar, no? Dumulong-lunod din. Pastor Hervin natin isolated din yung lugar. Gusto na yung pag-alip na lugar na isolated, nga na kung sa ato pa pala nasiparan sa kabihas na, nasiparan sa progreso, may ara nila yung isa na church na nag-iwan. Nag-iwan na. Yung trial Baptist Church nag-iwan because of the pastor na may ara na hard sa missions. Ano nag-iwan? Habang nila the light that shines the brightest and the farthest is the light that shineth at home. Ang kapawak puno na nag-iwag sa kalayo at sa kasana, amo na siya kapawak na nag-iwag man sa balay, sa tuloyan. Amo nang aton na desire sa aton na kansa ka mga pastors, no? Pero pastors, it is our desire na ang church na ginamit sa Ginoo sa aton na pagka-pastoral mag-participate, mag-pray, at mag-provide sa mga missionaries. Amen. So this morning sa ating lecture, I will be talking to us sa mga pastors. No? Let us open our Bible in the book of Acts chapter 20. We learn in Jeremiah chapter 3, verse 15, the Bible says, and I will what? I will give you pastors according to my heart. So, ginulong naghatag sa pastor. The word pastor means an overseer. Okay? Overseer or an elder according to my heart. So, we should realize na kita na pastor, kung diin makita na lugar libutan sa Ginoo, kita libutan sa Ginoo tungod sa mga tao na ara sa sila na lugar. Ay nakita nga mga pastor nila sa ilang. So, in Acts chapter number 20, verse 28, the Bible says, the challenge ni Paul, ang mga elders dito sa Ephesus, before sa maghaling, i-challenge na sila. Ang mga elders, ang mga pastors, i-challenge siya sa ilang responsibilidad. The Bible says, take heed therefore unto yourselves
and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So as what I've said, the pastor is an overseer, is an elder, or a bishop. Okay? Ang mga ato nga title being what? Being pastors. To feed the church of God, which he had purchased with his what? Own blood. Verse 29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Maslig natin yung grievous wolves, maslig natin na these are false doctrines, false beliefs, or false practices ng mga sunod. Diba? So, ginawa sila ni Paul, gin-challenge na sila. In verse 30, also of whom, also of your own selves shall men arise, speaking what? Perverse things, to draw away disciples after them. Kasi inyo man mismo mga kalalakihan, may mga buwak nila, mga pamulong sa perverse, baliskan, balinag. Hindi matuog ng mga bagay, ng mga putang, nga magkabuyog sa ila sa mga sumunod na. To draw disciples after them. Verse 31, therefore watch and remember. So kita ng mga pastors, sa isulat ni Paul sa mga elders at Ephesus, sila niya, watch. Bantayin. Okay? And what? Remember that by the grace, by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with what? With years. No? So yung atas na sa challenge nito. Again, for me, wala ako yung sa mga issues. No? Mga issues nowadays. Wala ko nag-i-intra. So atong nag-idya is to focus on the Great Commission. Amen? Pagkakita sila yan, ano ilang pagpate, ano ilang inatudlo. Tapos ang kaya, we need to focus on the Great Commission. Amen. Let us pray. Father God, salamat din sa kaayo. Patutong bilin us. Kasi hindi nga mga Pilipinon. Yan kami nga mga alagat din. Kami nga mga pastoral. Mahangkatan kami. Matuluan kami. Ma-challenge kami regarding sa imong Great Commission. Ang hintugan sa imong mga apostles, kag nagpanalay din sa ato bilang imong mga alagat. Kamayo kami at this time. For this we pray in Christ's name. Amen. So, the rules of the pastor. The rules ato na task. Ato na responsibilidad. Ano lang ato na responsibilidad bilang pastor regarding in mission work. So we are talking about mission work because this is World Mission Conference. So our focus is about what? Missions. No? So kita nga mga pastor, ano ba na ang aton katungganan? Okay? Number one, how we can participate, how we can promote missions within the churches. Sa church yung hatag sa Ginoo sa kanyang pastoral. Okay? Again, inang mga terms nga, my church. Wala ko gamit sa my church. Hindi sila lang na akong ginpapastor sa Ginoo sa Fundamental Baptist Church. Fundamental Baptist Church is not my church. Amen. But it is Christ's church. Yes. So, although nag-claim naman my church as a member. Diba? Ang membership, a member of this Baptist church, whatever. So, it is God's church. Okay? So, number one, how can we participate? How can we promote world missions among the members? Number one, it starts from the pulpit. Kasugod si Diin. Kasugod din sa akin ito. Kasugod din sa akin ng mga pastors. Amen. Sa pulpit ito, hindi nga nagkasugod. Kasi sa pulpit ito, we are promoting missions. Diba? Kina-announce natin about missions. No? So dapat as pastor, as we promote this, ang ato yung mindset. Sometimes ang problema natin ng mga kapastoral, ang mindset. Ang meaning sa mindset, anong ipahamtan natin sa una-una? Although, nga masunod natin ating
one time dito sa isang mission conference sa Negros, may isa ka-speaker niya nga naghampat na may mga missionaries ko niya nga branded ng mga gamit. May mga missionaries ka branded na gamit. So sa ako muli niya siya, ano na po na yan? Diba? Kung branded man ang ilang gamit ko, kaya sa arang sa ila, I believe they deserve for that. Deserving na sila. Deserving man na sa atin, hindi ko lang. Yes. Mga pastors, Yes. we are deserving of things na ginahatag mo sa Ginoo para sa atin. By using the people na ginapastoran ka. Ang Ginoo ito sa balo. A faithful man shall abound in what? In verse 6. So number 1, we start from the pulpit. As we promote it, as we promote it, so usually ang ginahimo natin dito sa Fundamental Baptist Church, every service, every offering, ginapromote natin ang missions. And several times, ginabasa ko man ang prayer letters sa ating mga missionaries. No? Okay? And ang Sunday school natin is about missions. And karon mo sa mga iba na kini nga mga pictures sa mga missionaries na sarangin niyo magpa, no? Sarangin niyo ma-promote sa inyo, mapukayo sa inyo mission board. And so we can ipapikita o brother ni Pastor Cesar Pulo Pagkabilo. Pero may alam na hindi malapitan sa pulo, panista lang mo kay Pastor Cesar, just let me know, ipatagaan ka mo. Okay? We have 3 pages, not 3 pages of this picture sa ating mga missionaries. Hindi niya complete. No? I think last year, hindi mo yung Ma'am Bianca dito sa church. Si missionary Paul, wala katigalit. Si missionary Luna, wala kamatay. And some other later missionaries, wala katigalit. So, ano yung wala katigalit? We can promote it sa inyong church, mission board, wala nang nila. As an awareness. Maging aware wala ang mga members. Diba? From dagdagan taon na sila. No? Ang mga litrato, sa ating na school, sa Solid Rock Baptist School, may mga parents nila, kung ba't kung lang nila sa sunod, na kung tanaw-tanaw na sila. Anong ilang natanaw? Ang mga pictures nila. Kaya nila isa katatay niya kada labay. Katanaw na sa mga pictures ng mga missionaries. Diba? So maging aware ang mga tao. So sa church natin, maging aware ang mga membro. Diba? Naaral nila, no? Kung ginapromote natin. So number 1, it starts from what? From the pastor, from the pulpit. Secondly, the pastor that pray for missions. Nagasunod niya sa akin ng pastor. Secondly, the pastor that pray for what? Missions. Dapat, kita na mga kapastoran, arap na sa ating prayer list ang about missions. The missionaries, di ba? Kabalo ko sa tatapon na subong sa mga missionaries, 325 na kabilang missionaries, no? So, hindi na natin maarapalan. Pastor Francis, na sila maarapalan na sa pero ito kalaro na. Alam mo, yung mga nakatisa makabato ng piso. Katisa makabato ng 5 pesos, di ba? Kaya ang buwan ni Pastor Nagli, basta tanan sa pagkaroon. Kung isa, hindi ka magpadala lang sa 300 pesos, suportaroon ka na, hindi makakailo sa tag-piso-piso. May araw na dito naman ilangar ng mission report is 90 centavos. Depende sa ako ng pastor. We need to pray for wisdom. We need to pray for guidance. And we need to pray for missionaries to support. Diba? Kung yung anatan ang mga missionaries na abdol niya pag-supportaron. So number 1, from the pulpit, nastatin na. Secondly, sa ating mga pastor to pray for what? For missions. Kung sin-COVID, no? Ito, mga muyo kita ang ginumagatan sa ating sangkinya. Kung sin-COVID nga mga missionaries ang ating supportaron. Kinabang ito sa Antique, paano kaya pag-support sa mga missionaries number 1? Missionaries na kilala ko personal. Ang supportaran. Kilala ko na personal, okay? Missionaries pag-i, yan nagkabisita sa church. Nagkabisita na sila. So yun na, support na sila. Next pag-i, missionaries na husband and wife. Naamong malas na support natin.
Number 3, missionaries na makabago na kung sa ilang prayer letter. Kapag kayo yung mga missionaries nga kapadala prayer letter, Pastor Francis, no? Prayer letter, no? Every week si missionary to Bolivia, Peter Jesus, every week yung padala sa report, sa update sa Bolivia, that is South America. So, as we pray, the missionaries also will be what? Will be connected with us. Number 3, not only from the pulpit, not only from pastor to pray. Number 3, the pastor that promotes missions. I-promote na hindi ang missions among the members. Among the members, i-promote natin rin. Okay? I realize na kita diriya, ano kita sa probinsya. Hindi naman niya masunod to ang mga churches sa syudad. Ang mga churches dito sa Metro Manila. Pero ang ating isa lang na mahimo. Importante lang yung diri na gina-promote natin sa iba. Na-promote natin sa mga members about missions. The question is, paano kita makapromote? Number 1, ang muling lang ipagkita ko sa inyo kanina, ilang mga pictures na i-promote na sila. May ari ka rin kilala ng mga pictures sa Ghana, Congo. Sa kung din kilala ka. Ilang ka naging mga Ilonggo missionaries, no? May ari ka rin mga Ilonggo missionaries, yung mga missionaries ba niya, kilala rin yung personal. Pastor, paano kita makapromote sa ila? Mga ideas kung paano ang pagkilala natin sa ila. From time to time, pinapromote ko ang missions sa kabuhay ng missionary living ko kinsa. Diba? Hindi kilala ko sa personal, and some other missionaries na kilala niyo personal na mag-interview niyo. Like lately, si missionary Jason Baldera. Paano ito ma-promote si missionary Baldera? I-promote nila sa atin. Yes, missionary Jason Baldera Gali, isa na siya ka Presbyterian missionary. Ginpadala sa Korean group dito sa Cambodia. And for 5 years, pinabayaan siya. No? Sila naman dito, kapananaw na lang sila kamuti. Ang doon na makasurvive. Bigla na, ang katalita, ay yung mga dito missionary. And then, na-meet niya si missionary Kit Hamadron. Kali ang ilang pagpati sa Presbyterian group, ang ilang sa bukas na hindi yaman, na wala sila galing sa eternal security. Ang ilang kalawasan nila, bukas. Ang nagpapatali, ang mga pagpati nila, according sa missionary Jason Baldera. So, na-meet niya sa missionary Kit Hamadron dito sa Cambodia, kang dito sa yung so winning, yung pahagod sa iya ang eternal security, kag bumalik na siya. Ang nag-go under sa kami. So, kung nagkaroon ng mga idea sa mga missionaries, mga life will lang na pag-ialap ko, sarang na nakapagod sa mga members. Eh, ulit may ang ginayon ko, ang other ginayon ko, sa mga churches na yung barbarko, kung may mga membro ba na nalagaan sa Christian. So, pinapromote ko man sa mga membro. Ang makahatang sila. Usually, ang kami nilahatan ng istorya, ito lang kay Pastor Gilbert Toquero. Kung may isa sila nila ka ng membro na asawa, ang wife. So, ang ginay mo, Yakuno, nakadating ka, gawa sa isang kahapon. Pinapainan na. So, sa isang adlaw, katatlo sila magtika, isang kasimana, 20 ulo magkahapon, kumagpito na, 20 ulo magkahapon. So, ilang 21 na hapon, hindi na ko kaya, ginakilo yan na. Kaya ginabalik niya bakal. Para sa ilang budget, ang kwarta ang mga kinakan sa missions. So, nabagyan mo lang ng mga istorya, ginapromote ko na sa mga members natin dito sa Santa Barbara. At doon may iniyaman sila. Tapos may isa na kapilong pag-i, dito mo no, niya kung magbakasa na gaayo siya. Gaayo. Pero basta malayan mo mag-ayo, amen. Then Pastor
Dahil so, kasi grabe si Pastor ay tulog ayo pa. Ayun, bilang yung isda, 200 ang kilo. Hindi, 150 lang kilo. At least ayun, nung laki, nakakapalaya po. Kaya basta nito, mga negosyante, basta ayun, nung galing ang ginhatag nila, ginansya pa sa kanya po. Yun yung asawa ka, ayun siya. So, iyan na maayuan, ano yan kung ginatago, kaya naka-everyday paninda siya, ginatago niya. And at the end of the day, sa Sunday, muna ginatag sa missions. Pinagdala mga istorya, ginapromote na. At least may mga idea sa atin ng mga members kung paano sila makatag sa missions. Amen? Promote it sa atin ng mga members. At the same time, we as pastors, we need to set an example for them in giving. We need to set an example for them in giving. Yes. Okay? I learned that sa ito dahil nakita ko yung post ni Pastor Ramil Unalia, sabi niya, na-envil ako may tithes, na-envil ako may missions. Kaya makita sa church. Grabe, no? So, dahil sa ato ginahin mo ko yan, kaya ka-offering tithe, ako ka-unahatay. Kaya pala, kung hindi ka sa akin, ako na ako naahatag. At least makita sa atong mga kauturan sa church, nakita ng pastor, ginaunahan na ako. Always encourage them to give. Diba? Always encourage the members to give. Encourage natin sila na mag-atag. Muna natutuan natin sila kung paano na magkakaroon ideas in order na sila makahatag. Okay? So again, start from the pulpit. And then we need to pray. We need to what? Promote. I-promote na sa mga members because I believe the members will bring you what? Response. Number 4, the pastor should prioritize the Great Commission. Amen. Number 4 is prioritizing. Prioritizing or prioritize natin. Kung sino yung pinagkakagay sa importansya ang Great Commission. Yes, we are taking our tithes, are taking our love offering, and at the same time, our missions offering. Di ba lang, may araw kita ginatawag na faith, promise, missions offering. Faith, promise, missions offering, no? Kita na nangaling sa Iloilo Baptist Church, Iloilo Baptist College, ano sa first church, ano na ato nila, di ba? No? Kaya kita, faith, promise, missions, commitment. So every week gahapon kita, because it is our commitment, it is our promise to God, na maghapon. By what? By faith. Kita magagaling na by faith. At doon niya, trusting God to supply our what? Our needs. So, ikaw ang natin, prioritize natin na sa mga members. No? Yes, meron kayo pa yan na regular tithes and offerings, or not offering, but at the same time, isa ang ini. Ang paghatag sa missions, not only finances, but it is also praying for them. Amen. It is also communicating with them, communicating na sa ilan. May mga, sa company ng Facebook, kung saan nagagawa nila ng mga newsletters or updates sa mga missionaries, communicate kita sa ilan. Diba? Last time si missionary Tai Chi, no? Pastor Francis, Tai Chi, diba? Nag-update pa sa akong sa iya ng mga activities dito. So, at least nag-response lang kita eh. Diba? Kaya ito yung mga missionaries, no? Ginatag nila nakabuhin sa missions. Nagaling nila sila, bibiyaan nila comfort. Ang good niya dito, ihatag nakabuhin sa foreign field. So kita diri na sa home place, sa home base, it is our part. Not only to present the members, that we need to pray for the members, that we need to promote, but also to prioritize. Among the members of the issues about supporting missions. And number 5, ano atong responsibility as pastor? Our desire is for the prosperity of our members. Prosperity. We, our members, are participating and getting involved in supporting missions, not only in praying, but
also in what? In giving. Ang atong desire nga sila will be prospered by God. Diba? Will be prospered by God. No? I believe nakita naman, nakabati, mangita na kay Manunod kita sa mga conferences, those churches that are being blessed by God are those churches that are getting involved in missions. Amen. Not only in foreign, but also in what? In local. Hindi lamang sa foreign, sa local. No? I believe that. No? Hindi nakita na sa iba kung how God bless them, at gusto mo man, as a pastor, kung ano kita ko sa iba ng mga churches, ang mahibaluan ko sa ila, ginadala ko para dito sa mga membro sa Fundamental Baptist Church. Gusto ko man sila i-bless ang Diyos. Hindi ba, talang kita, hangtong naman ng mga membro, ang hinahakal sa Ginoo sa atin, i-bless ang Ginoo. So it starts from by what? By giving. So dito sa mga missions. Okay? And number 6, not only start sa pulpit, not only to pray as pastors, promote, prioritize for the members. For the members to be what? To be blessed by God. And number 6, for the lost souls. Sa mga nagawa ng mga angkon sa kaluwasan, we give to missions because it is also an act of gratitude. Kung wala pa sa mga missionaries na nagantod rin sa aton, ang wala kung na-scout kita, no? Ang Don Baptist Church was started 19 na Pastor Francis. Ang Don Church, 1926, kung wala sa mga support dito sa US na nag-support sa mga missionaries, not sure, di ba? Kung nakita na nag-evangelize ang Philippines are those from Don Baptist Church. Pastors from Don Baptist Church, harin sa ilang seminary, na nag-evangelize. Ang CPU was started 1905. Ang pag-start ng CPU sa 1905, para siya Harvard Industrial School. Ang purpose sa Harvard Industrial School is to train young people in the ministry. Ang CPU to train young people in the ministry. But as the years go by, nakakamagin sila, nakakamagin sila palayo sa ilang vision. Ang Manila kung si Dr. William O. Valentine, siguro sa iyang nagagulong baliswak natin. Although ang CPU may alam sila na twice every semester may alam sila Christian Emphasis Week. May alam sila na Christ Emphasis Week. At least naman namin na sa na-reach out. Pero bilang subok ang nagasunod sa theology. CPU was started because of theology in training young people in the ministry. But right now, according to them, the lowest population sa CPU is the Department of Theology. So it is our responsibility. We as pastors, our desire is for the souls to be saved. An act of gratitude. So kung hindi kita magpapaliniwa, kung hindi natin pagpunahan, bilang mga alaga sa Ginoo, sila. Diba? So salamat sa pag-award mission conference, kaya dili kita nila-challenge sa mga preaching, sa lecture at for all of us, we as delegates of this conference, maka-get involved kita in supporting what? Missions. Okay? So number 6, it is also for the salvation of what? The lost souls. And lastly, number 7, the roles of the pastor, it is to promote the Great Commissions. It's to promote the Great Commissions. Again, kuha na sa atin ng mindset. Kung sa may mga mindset, hindi ko lang
Kita mo gani, bigato pa. Although mo na kamatukuran, no? Kita mo na doon niya, may mga missionaries yan kung sa atin, they are went to do sa atin. Pagkita sila yan. Amen? Hindi nila pag-i-inchindi ng ara sa ilang ng mga material na bagay. Ang inchindi lang niya ang Great Commission. As pastors, i-present natin sa ating mga members. But it will start from us, as what I've said kayo na, number one, start from the pulpit. Magasugod din lang sa atin. Okay? Di, pastor, bago pa lang kami, na-pangilirin, na among offering, nakita ko sa iba niya mga churches, no? Meron na tithes and offering, meron na missions, offering. Diba? I-promote nila. Ang idea, before sa Santa Barbara, pagsugod natin dito, it was in 2007, aginin mo, ang mga nasa una, karag mga missionaries. Ang mga missionaries na kilala natin, limutan ko ilanganan sa chalkboard. Ilan. Kalimutan ko. Sino ang mga members na mag-pray sa ilan? Kung yung mga members na limutan sa ilanganan sa chalkboard, sa gilid sa mga missionaries na mag-pray. And then, next line, members na mag-give. So usually, ang mga members na nagsulat sa ngalan nila na mag-pray, ang mga members na yung maghatag. So, ginihimutan na ang programa, I think for more than 3 years, ako na programa. Yun ang blackboard, ginipasaylo ko na sa kartolina, ipakita sa mga members, ang ilan yung commitment. At doon nga ma-remind sila. Okay? Although, i-announce na itong permit, ginapromote na itong permit, but at the same time, the members will be reminded sa ilang commitment to pray for the stockings of missionary, ang mga nasa every month for this missionary. Hindi man na mabugat sa mga libro ng mga 50 pesos kada tulad sa missionary. Example nila, if we have 10 members sa Apto Church, we have mag-get involved sa missions, bilang na missionaries ang support, pulo na kami doon. At least depende sa ilan. Kung every month maka sila 30 pesos, amo na yan. Every month maka sila 50 pesos, depende siya nito. And I believe every year nag-increase na siya. As the years go by, example, you have 10 missionaries, and then ma-add ka naman another 5 missionaries for next year. And then another 5 naman. Kaya mga members niya naka-experience sa paghatag sa missions, I believe, they are being blessed by God. Kaya hindi naman pagkalimutan, not only foreign, but also local. Diba? Sometimes may mga pastors na nagkakampag, hindi lang pinapromote ang foreign, yung local, ito yung pabanta na. So, mag-support kita sa foreign, at the same time, ang local na, at ang mga pagkipahinan. Amen? Pagkipahinan sila. Kaya mo naman na silang atulungan mo nga katuwang pala. Later on, after 1 year or 2 years or 3 years, okay na, pasayag na pasagya ka, yun lang. Kaya sa atin, sa pag-support na doon sa local missionaries, ginahin mo every 3 years, okay na lang, pasayag na pasagya, pasayag na naman, yun lang. So, ang purpose doon, for us to what? To get involved to obey the great one. Missions, no? Ang mga sa Bible para sa Matthew 28, verse 20, and no. Ilan lang word na no, kung sa akin pa sa una, ano na siya? Lain ulo. Sa uso ba itong mga, pamilya. Sa lapas na yan, ano lang pamilya sa lapas? LA. Anong LA? Layas, anak. Kaya sa ginapintugan sa Iloilo Baptist Church, pumunga na sa una sa isa ka pamilya. Pamilya Banat. Banati naman. Banat, no? Mga taga, mga membro sa pamilya Banat, termina pa hindi na banatan. Pwede ang word niya L-O, sa Bible, you must know this. Or you need to see this. Iba naman ini. Dapat naman punto sa ating mga no. You must know this. Iba naman. Punto nyo ka ini. It is a promise of Christ, and know what? I am what? With you always.
even until the end of the world. So, paano na ang law if we are what? Getting, if we are obeying the command of Christ about the great word. So, this, a challenge to each and everyone because the pastors are the ones who would start sa support sa missions now. So, good ka na. Kasi hindi nga, World Mission Conference, hindi pa lang natin yung pastors, start ka na. Kasi yung plan na pala dyan, this coming Sunday, ang mga i-promote na ang pag-support ng sa missions. O kung may mga po sa offering box, kahit sa offering ka ano isa ng missions. Pilagyan niyo yung offering, umunod sa inyong offering box, every Sunday, i-announce mo na Sunday, ang muli ato na missions offering. Diba? Agad ma-update sila. Agad ma-update sila. Siya po na sila dito ako sa mga members. As your pastor na pangamuhin ako, na makasupport kita 5 missionaries. 3 sa local, 2 sa foreign, whatever ang leading sa Ginoo sa inyo. So, every Sunday, i-announce mo na at the end of the month, ito tayo mo na inyong missions giving, local and foreign, ang manunod sila, i-divide tayo sa 5. Diba? At least, it start from small, and then later on, makulang na sa'yo, mag-grow na sa'yo, ma-increase na sa'yo later on. We as pastors, kita na hindi mo na-permit sa ating mga mission na direct. Ikaw ang pastor, ikaw ako man. Kung kada Sunday, kakang kita sa ating missions offering 25 pesos in 1 month nila na 100 pesos na. Si Mrs. mo kakang mo sa 25 in 1 month nila na 100 man. So, tuwa mo nila na 200. So, kung nahandong naman kung support sa foreign missionaries at 50 pesos every month. Ilan na ka missionaries na support? 4 na. Yun lang. Hindi nagabakot sa nagamit sa ito, no? Ang missionary, yung missionary, kung pila ilang nagabakot? Ha? 25 cents. Ilang ka na naman ako? 25 cents. Ano po? Lahat siguro lahat. Hindi sa ako. 320 po kami sinado. Again, it will start from pastor. Kung gusto lagi dyan, kung gusto sige na mag-prosper sa ibang lugar, kung gusto lagi dyan ato ng mga members, also yung nakasige mo sa ato, God will prosper them. It starts from the control. From the pastor, to pray, to promote, to prioritize for the members to be prospered, for the lost souls, and to be obedient for the one. Pray for mission. It starts from us. So, pwede makakuha sa survey. Pwede kita makakuha sa survey. Pastor Francis, Pastor Ben. Pwede kita makakuha sa survey. Survey na nga. Hindi na mag-ibayo ating kamo. Sino din sa ato na nagasundo na supporting mission? Kung pag-bayo ka mo, kita na lang kasabat. Ang nag-start na, since then, ang nag-support sa mission. Okay? So, salamat kita. Kita ang kasabat sila. And then, ikaw ang being na nakakasubo, saan ka magsubo? Kaya na price na. Di ba nadaan, sugod ka na to support missionaries. As well, wala natang ginamislok ang local, kundi at the same time ang foreign. Dito sa Fundamental Baptist Church, we are supporting 20 locals. Local pastors, 20 na sila. And we are supporting more than 20 about foreign missionaries. So moving na. At sa testimony, I'm praying that this year, the total missions giving will reach out to 500,000. Kung last year, nakakurang 73 in 1 year. So I'm praying that this year, nakakabuhin na 500,000. Start from the pulpit. Ang the pulpit, i-promote natin ang mga pastors. I-promote natin sa mga university. Pastor, ang mga university sa langyatan, hatagi hindi niya. Amen. Kita na pastor mo ita hindi yan, sa kay Pastor Sally.
No? May pastor sa amin dito sa Leon. Paano sila makakala sa missions? Galuto sila sa, kakanin. Galuto na sila. Kaya ang mga young people, pinaligo nila sila sa eskwelahan. Kita ninyo? Galuto sila sa kakanin, ang mga young people, pinaligo sa eskwelahan. So, ang ginansya, ginapapihan ng mga young people na nalaligo, at the same time, ginapapihan ng missions. So, ang muna kasi dito ang makakakal sila. Amen. No? Pastors, damo pamaagi. Amen. Basta we need to open our eyes, we need to open our mind. Kaya, para makita pala ang receptive kita sa mga ideas. Pagkakita po sa aso, ganito ka, pagkakita po, hindi pa rin. Amen. Kung tayo yung people kita dira, sa high school student, every morning, pinasukat niya ang iyang classmate sa gate. Yung classmate pa sa gate, if also special science student, yung classmate, pinasukat sa gate. Kadasukat niya yung classmate sa gate, natagaan sa kwarta. Natagaan sa 5 pesos. Diba? Sugaton niya kaya ang bag niya classmate na may kaya makiklabaran ko naman anak ko, hanggang sila sa special science, nakakita yung mga kasarang nasulat sa itagaan sa 5 pesos. Ang muna iyan na part inatan sa missions. Ang idea, amen? Mga ideas na lang i-share natin sa mga young people. No? Subong, papayo ko siya kung nag-ibig sa natin na si Nanay Tilets. Sila na Tilets kada galaw ko sa lugar, kada Martes, kada Viernes, nagabali niya sa kapis. Nagabali niya sa kapis. Sa Santa Barbara. Wala sa bago naman, pag-part sa iyang dinansya, sa iyang magbaliya sa kape, yun ang makaya po sa pagduloy ng kapital niya. Oo, yung kapital sa kape, sa merkado sa Santa Barbara, lalo sa 500 kapital niya. Pero ang part sila, ginatan niya sa missions. Dahil pamaagi, diba? May example sa ako sa Concepcion, isda din, ano na pamaagi yung mga atay sa missions. Dahil pamaagi, kita lang mga pastors, buligan ka lang ang mga membro na ginatan sa Ginoo sa atin. Amen. Because the Bible says, again, iniwag ko natin ang verse 28 to Matthew Acts chapter 20, and I will give you, therefore, take heed therefore unto yourselves with all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, to feed. Damo sa pamaagi sa feeding, hindi naman physical feeding, kundi spiritual feeding, kundi mental feeding. Ideas ka matang sa mga membro. Ano nga makapag sa missions, okay? And also in verse number 31, therefore, watch and remember. Watch and remember. Dapat ara sa ating mindset. Always to be aware of the needs of the missionaries. Hindi makita makakadto sa lugar ng ilang inahampangan, pero maka-partner kita sa ilan by prayer and by what? Giving. And if some of you are being called by God as foreign missionaries, you can go. Ang nagkaroon makita ka, pray, give, and what? No. Okay? Sa mga ideas na masya sa iyo gamit sa ating lectures sa ating missions. If you have some questions, you can ask questions. You can have. By the way, again, may lang ito yung napulo kasi. So, pwede na ito yung ma-discuss in 20 months. Diba?